tema lang ang nag-upload na si Hare Roque, mga minamahal. Si Hare Roque yung nag-upload, tapos ang nagtanong si Princess Maui. Oo, yung Maui. Kaya galit sila. Tinanong nung Maui. Oo. Galit na galit ang mga DDS. Bakit tinanong ng Maui itong tawag dito, itong si Vice President Sara Duterte. Galit sila ngayon, mga minamahal. Oo. Galit na galit. Wait lang, pakita muna natin. Bago tayo magpatungo dyan. Okay. Alright. Tingnan muna natin tong video ng pagdalo. If her lover came to impeachment, Sara Duterte, oh yeah, a-attend, feeling ko. Kasi pag napaiyak itong si Zulaika Lopez dito, baka humarap na itong si Sara Duterte sa impeachment. Yan yung magiging way. 'Di ba? Ang tanga din kasi ng defense team ni Sara Duterte. Dinamay si Zulaika Lopez sa eksena. Anong alam nun? 'Di ba? Okay, alright. Panoodin muna natin tong video, yung pagdalo ha, pagpunta ni Zulaika Lopez sa Senado matapos siyang ipasabina. Alright. Hi, ma'am. Ma'am, na kayo dito, ma'am. Attorney. Receive na po ba yung sabina po? Pero atin po kayo. On Tuesday daw po kayo magka-testify, attorney. Excuse me po. Excuse me, Our trial next week, ma'am. Good morning, everyone. Good morning po. Ma'am, what's the reason for your visit po? Just wait for you. Bakit po kayo bumisita, attorney? Thank you po, ma'am. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. What's the reason for your visit po? Let's just wait for it to come here. Bakit po kayo bumisita, attorney? I'm sorry. Thank you. Sa tingin ninyo, papayag, mga minamahal, itong si Sara Duterte na malaglag dyan si Zulaika Lopez. Kasi mga minamahal, if ever man na itong si Zulaika Lopez magkamali sa kanyang sasabihin, for sure, magiging kalaban ng mga DDS itong si Zulaika Lopez. One time nagkamali na yan si Zulaika Lopez kasi inamin niya na yes, totoo, na naka-receive ng letter itong si Sara Duterte, yung tungkol sa usapin ng Department of Education, 'di ba? Nailaglag niya once itong si VP Sara Duterte. Kaya nga 'di ba, sinamahan ni Sara itong si Zulaika sa kulungan. If you will remember, 'di ba? Baka mamaya magsalita, mag-snitch. 'Di ba? Iniingatan ni VP Sara Duterte na hindi magsalita, baka mabuklo yung katarantaduhan nila na ginawa nila sa Department of Education. For sure, pag umattend, mga minamahal, pupunta rin yan dyan, mga minamahal. Itong si Sara Duterte, may nag-comment dito, I'm sure the two defense team on Sarah's side were thrown a new laptop. Kasi ang nagiging ngayon, convict Sara now na mga minamahal Ang nagiging usapin ngayon, convict Sara now. Alam niyo ibig sabihin ng convict Sara now? Yung una, hindi umubra yung first day, yung panggigipit nila hindi umubra, second day, ganun din. Yung pangatlo, mas lalo silang nabutasan dahil sa mga kawalang hiyaan, for example, ni Robin Hood Padilla, di ba? Mas lalo silang nabutasan. So that, ang ginagawa nila ngayon, nakakapagtaka mas madami yung question kaysa sa sagot.
Gets ninyo, mga minamahal, mas madami yung question kesa sa sagot. 'Di ba? Kaya nga tingnan ninyo Rage is temporary. Nagsalita. Peace. Nagsalita itong si Senator Risa Ontiveros. Nagkaroon sila ng salpukan, mga minamahal. Nagkaroon ng salpukan itong si Senator Risa Ontiveros at ito nga pong defense team ni Vice President Sara Duterte. Oo, nagkaroon ng salpukan tungkol sa threat daw sa kanyang buhay. Like, sige nga, patunayan mo yung threat, kung totoong may threat or baka gawa-gawa lang ni Sara Duterte na may threat daw sa buhay niya. Kaya sabi niya, if ever man, nag-hire na daw siya ng gunman, ng assassin, na magkikill sa presidente, if ever man na siya ay patayin. Like, patunayan, di ba kailangan hindi nga uma-attend noon sa NBI itong si Sara Duterte para ma-authenticate natin kung totoo ba, na legit ba, na merong threat talaga sa buhay ni VP. Di ba? Mga minamahal, patunayan ni Sara Duterte. Sino ba yung nag-threat sa'yo kaya mo nasabi yun? Nagigets ninyo? Noon tinatawag ka ng NBI, ayaw mong sumipot, ayaw mong dumalo kasi if meron threat sa buhay mo, ang una mong gagawin, ire-report mo. Di ba mga minamahal? Ire-report mo. Kunyari, may threat sa buhay ko. Ang gagawin ko, pupunta ako sa police, ipapablatter ko, ire-report ko. Sino yung nag-text? Kaninong pangalan? Di ba dapat lahat? Binigay mo yung info mo para may protection ka. Kaso ang problema mo, gumagawa ka ng inventong kwento. Di ba? Kaya sa inventong kwento mo, nahanapan ka ng butas, nalaglag ka, nabuslo ka, di ba? Kumbaga, nahuhuli ang isda sa sariling bunganga. O ngayon, tingnan nyo mga minamahal, nagsalpuan si Senri at ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Hay, nako, tangina mo kaya Tano, sige, mag-abogado ka pa. Kay Sara, tingnan natin kung kakayanin mo pa. Buti na nga lamang, wala dyan si Bato. Wala si Marcoleta, wala si Jinggoy, walang nanggugulo. Mga minamahal, if Sara was threat, she needs evidence. She needs to show evidence. Yan yung problema eh. Siya yung nanguna nagsabi, may threat sa buhay ko, kaya kung meron man, nag-hire na ako ng assassin, ng killers, para ipategi si PBBM, si First Lady, si Martin Romualdez. Ngayon, kung may threat pala, ipakita mo yung ebidensyang may threat yung buhay mo. Diba? Mima blooming ka today. Syempre. Continue tayo dito.